arrest warrant for Miss Bettina Chu sa salang pagpatay kay Edward Liao. Labas tayo? Habang nasa daan sila Caroline at Stephen ay giniit ng binata na alam ng dalaga na tinutulungan niya ang Auntie Marieta niya dahil kamag-anak nila ang pamilya nila na gusto niyang malaman din ni Caroline ang mga nangyayari. Pinaliwanag niyang gustong patunayan ng Uncle Albert niya na may kinalaman ng ate niya sa pagkamatay ni Edward na nasa presinto si Bettina sa mga sandaling yun kaya nagulat si Caroline. Dahil dito ay naalala ni Caroline ang kinento ni Bingo sa kanya na hindi pwedeng maging suspect si Bettina dahil 5 p.m. nang makita niya ito sa Under the Balete Bar na umiinom dahil saktong tumunog yung kampana ng simbahan at may misa kaya maliwanag na wala na doon si Bettina noong namatay si Edward. Agad tinawagan ni Caroline ang papa niya at sinabi ang bagay na kinwento ni Bingo sa kanya kaya binili ni Wilson na kailangan niyang isama si Bingo sa mansyon na agad niyang sinabi kay Stephen na kailangan nilang bumalik sa Binondo. Habang pag-uwi nila Bettina at Cindy mula sa presinto ay galit ang dalaga na ano ngayon kung sa kanya yung kukong nakuha sa crime scene dahil hindi naman talaga siya ang pumatay kay Edward na agad namang sinabi ni Cindy na gagamitin nila ang anumang ebidensya na hawak nila may maituro lang silang suspect na giniit naman ng dalaga na kinonfront lang niya si Edward tungkol sa hacking incident na pagkatapos noon ay uminom pa siya sa bar malapit sa venue na kung gusto nilang puntahan yung bar para malaman nilang uminom siya pagkatapos nilang mag-away. Habang kinulit pa ni Irene si Snoop na sinusundan niya ito na gusto niyang ayusin yung bulaklak na hawak ng binata pero sinabihan siya ni Snoop na umuwi na lang siya at giniit naman ng dalaga na ayaw niyang may utang na loob siya sa ibang tao. Gustong bumawi ni Irene sa binata kaya nagpresenta itong tutulungan niya ito sa date niya na siya ang magpapaliwanag kung bakit gano'n ang itsura niya na pwede niyang sabihin na siya ang superhero niya na sinaad naman ni Snoop na hindi niya kailangan ng backer na sinubukan pang ayusin na Irene yung suot ni Snoop na sakto namang nakita na sila ni Tara kaya agad-agad siyang lumapit sa kanila na kinagulat ni Snoop sabay pinakita yung bulaklak na hawak niya. Nagad tinanong ni Tara kung sino ang kasama niya na pangiti namang sinabi na Irene na bakit sa dami ng mga babae ay si Tara pa ang napiling i-date ni Snoop kaya nainis ang dilaga. Sinabihan niya sa Irene na baka gusto niyang bunutin niya yung bangs niya na palaban namang sinabi na Irene na baka gusto naman niyang bunutin niya ang kilay niya kaya agad sinumbat naman ni Tara na naghahamon ba ng away si Irene na hindi natatanggihan ng dalaga. Sabay sinabi niyang kagagaling lang niya ng bakasyon at game na game siya kaya agad nilayo ni Snoop si Tara sa mga sandaling yan. Nagulat naman si Bingo nang biglang sumulpot ang sasakyan ni Stephen na bumaba si Caroline at sinabing kailangan nila ang binata na sinabihan niyang kailangan niyang sumama sa bahay nila at kailangan niyang makausap ang papa niya. Pagdating nila sa bahay nila ay agad kinamayan ni Wilson na nagpasalamat siya dahil pumayag siyang sumama kay Caroline na pinakilala niya ulit si Cindy, si Gina at ang mga ibang attorneys na andoon. Tinanong agad ni Gina kung siya yung Bingo na nag-save kay Caroline noong nakidnap siya dahil hindi siya invited noong nagpa-dinner si Wilson sa bahay nila na agad namang sinagot ng binata na siya ang nagligtas sa dalaga. Agad namang tinanong ni Cindy kung totoong nakita niya si Bettina sa bar ng 5 p.m. sa mismong araw ng pagkamatay ni Edward na agad namang sinabi ni Bingo na totoong nakita niya ang dalaga. Tinanong din ng isang attorney kung gaano siya kasigurado na si Miss Bettina ang nakita niya na sinaad ni Bingo na siguradong sigurado siya. Sinunod nilang tinanong kung anong suot ni Bettina na agad sinabi ni Bingo na parang cream na dress na sunod tinanong ni Wilson kung gaano siya kasigurado na nangyari nung 5 p.m.
Pinaliwanag ni Bingo na tumutunog ang kampana ng simbahan kapag 5 p.m. dahil may misa. Dahil dito ay nagkaroon ng pag-asa si Cindy at nabuhayan siya ng loob dahil sa statement ni Bingo. Sinaad pa ni Wilson na pinacheck niya ang mga CCTV sa area sa araw na yun pero nasira yung CCTV ng bar na kung papayag si Bingo na mag-testify ay siya lang ang eyewitness nila. Giniit naman ni Cindy na kung papalakihin pa ng mga liyaw ay giniit niya kay Bingo na makakatulong talaga siya kung willing siyang mag-testify. Nang kumakain na sila Bingo at Caroline ay humingi ng pasensya ang dilaga sa abala nila kay Bingo. Sabay sinabi niyang hopeful siya dahil willing siyang mag-testify para sa atin niya. Galit na galit naman si Wilson nang lumabas ang resulta ng DNA na nagmatch ang DNA test sa mga scratch at sugat sa leeg at braso sa mismong katawan ni Edward at nagmatch ito sa kukong nakuha sa crime scene na mismong kay Bettina. Dahil lumabas na ang resulta ng DNA test ay agad-agad pinuntahan ng mga pulis si Bettina sa kanilang bahay at agad nilang inaresto ang dilaga na wala nang nagawa sila Charleston, Cindy at Wilson. Habang sa unang pagkakataon naman ay niyaya na ni Bingo si Caroline na mag-date na silang dalawa. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.